May we all have a meaningful and action-oriented observance of National Disaster Resilience Month. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Nagkipagkamayan siya pero parang tama na. Yun ang nakikita ko sa body language niya. Wala to. Maawa naman kayo. Huwag nyo nang ipilit ang sarili ninyo. Wala talaga ito. Hindi to talaga mananalo. Like for example, pagkakita ka ng tao na nagsasabi, papatayin kita. Oh, tapos yung portion lang na sinabi niya na napapatayin kita yung sabi mo, hindi mo kinuha yung full context pala na yung tao pala na nagsabi ng papatayin. Yun rin ang point ng defense team ni VP Sara. Magandang gabi po sa ating lahat. At ito, pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte ay nagbigay po ng mensahe patungkol po sa National Disaster Resilience Month. Okay? Atin ring pakinggan ang mensahe ni VP Sara minsan para naman ay tayo, no? Maligaya tayo na meron tayong pag-asa naman sa ating bansa. At ito, may video akong ipapakita sa inyo patungkol po kay PBBM. Itong video na ito ay nag-viral kasi nakipagkamay siya sa mga tao. Pero nakipagkamay siya pero kitang-kita mo ang disconnection sa kanya to the people na kanyang kinakamayan. What do I mean by that? Yes, kinakamayan mo nga yung mga tao, pero hindi mo nakikita na sincere siya na nakipagkamay sa mga tao. Ipapaliwanag ko yan mamaya, yung video na yan sa sinabi ko. At ito, merong panawagan po na nagtrending ngayon sa mga dilawan, pinklawan na itong si Chel Jokno ay isinusulong nila ngayon na for president. Nagpapatawa ba kayo? For president? Chel Jokno? Tapos meron ring nananawagan, kapag si Chel Jokno ang tatakbong senador, magiging number 1 raw. Again, nagpapatawa ba kayo? Mamaya magko-comment ako dyan. At last but not the least ay atin pong pakinggan itong si attorney, itong kaibigan kong si Attorney Torion, no? Na nagkomentaryo na po siya patungkol po dito sa grave threat nga na ibinibintang nila dito kay VP Sara. Sabi ni Attorney Torion, dapat kasama ang konteksto sa pagtukoy sa umanong krimen. Okay, papaliwanag niyan ng detalye ni Attorney Torion itong tungkol, alam niyo naman si Attorney Torion, magaling yan sa batas. Magaling yan kapag mga ganitong bagay, no? Kung sa korte na, applicable ito sa impeachment Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Ito yung ginagamit ko, no? Ito rin yung ginagamit ni Vice President Inday Sara Duterte na tumbler. Ito po ay Hydro Flask. Ilalagay ko ang link, okay, sa mga gustong bumili nito, itong tumbler na ito. Kasi ginagamit ito ni VP Sara, so bumili ako. Nung bumili ako nito, maganda pala ito na dadalhin mo ito kung meron man kayong sports, meron man kayong event na magdala ka ng malamig na tubig, ay 24 hours ng malamig ang tubig mo basta nakalagay lang dito sa loob, okay? O kung mahilig ba kayong magkape at ilagay niyo dito ang kape ninyo, 24 hours ng mainit yung kape ninyo. Kaya kung gusto niyo bumili, nasa link dyan sa description, doon kayo bumili. Okay? Para pareha tayo ng tumbler with Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. So ito, unahin muna natin itong video ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa National Disaster Resilience Month. Okay? Ito, panoorin po ninyo para
masaya naman tayo with VP Sara. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang katatagan laban sa sakuna ay hinuhubog ng walang patid na pagbabantay at maagang pagkilos. Ang isang bansang madalas tamaan ng kalamidad. Ang pagiging handa ang pinakamalakas nating depensa. Noong nakaraang buwan lang, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Katimugang Mindanao. Alas 7:30 ng umaga sa mismong unang araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan. Mahigit 70 buhay ang nawala at mahigit 1,000 katao ang nasugatan. Ang umagang iyon ay naging isang masakit na alaala para sa maraming pamilya at kabataan. Noong nakaraang linggo naman, dumaan ang Bagyong Inday sa ating bansa. Bagamat hindi ito direktang tumama sa lupa, pinalakas nito ang hanging habagat na nagdudulot ng mga pagkidlat, pagbaha at pagguho ng lupa na kumitil sa buhay ng 15 Pilipino. Sa paggunita natin sa National Disaster Resilience Month, hinahamon ko ang ating mga lokal na pamahalaan na maghigpit na ipatupad ang mga building code at safety standards. Suriin ang mga evacuation center at ayusin ang mga emergency protocol. Sa bawat pamilyang Pilipino, tiyakin natin ang kaligtasan ng ating mga tahanan. Laging subaybayan ang mga emergency alerts, maghanda ng survival kit, alamin ang mga ruta ng paglikas at makilahok sa mga emergency drills. Ligtas lang ang isang komunidad kung ligtas ang pinakamahinang pamilya nito. Hindi natin mapipigilan ang paglindol o ang paglakas ng mga bagyo. Ngunit nasa kamay natin ang pagpapatibay ng ating infrastruktura at komunidad. Let us refuse to let tragedy be our only teacher. Readiness must live in every barangay, every school, every business, and every household. May we all have a meaningful and action-oriented observance of National Disaster Resilience Month. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan, palakpakan naman dyan kay VP Sara. Palakpakan. Ayan, VP Sara, ikaw na lang talaga ang pag-asa ng bayan ito. Okay? Lahat ng mga sinasabi mo, talagang ang taong bayan nakikinig sa iyo. Okay? Kasi wala na tayong pag-asa dito sa mga buwaya na mga government officials natin. Okay? So, ayan po, no? Masarap pakinggan ang isang future president natin na makapag-advise sa mga lokal na mga pamahalaan natin, no? At itong video ngayon na ipapakita ko sa inyo, ito yung video kung saan pinipilit ni Bongbong Marcos na makipagkamayan sa taong bayan. Pero the body language will not lie. Okay? Kahit anong gawin mong pakitang tao na ikaw po ay concern sa mamamayang Pilipino, nakikita pa rin yan sa body language mo na wala kang pakialam sa mamamayang Pilipino. Ito yung video ha. Tingnan nyo ang kanyang body language. Kung plastic ba siya? Kung totoo ba siyang mahal niya ang taong bayan. Tingnan ninyo ha. Ito po, panoorin ninyo. Tingnan nyo ha. Kung makipagkamay siya, dapat ganun. O bakit dapat yinakap niya yung mga tao? Talaga ipaparamdam mo sa tao na mahal ko kayo. Pero tingnan nyo yung mga handshake nila. Ganito oh.
Ganyan lang. Ang liit-liit. Tapos, malayo pa siya sa tao, ha? Talagang makikita mo na parang ayaw niyang lumapit talaga. Siguro, natatakot siya, mahawaan siguro ng sakit. Hindi ko lang alam, na? In-advisean ba siya na kanang doktor na kapag makipagkamayan ka ng tao, dapat malayo lang? Hindi ko lang alam, ha? Kasi, sa nakikita ko, parang nandidiri pa siya sa taong bayan. Tingnan nyo. I-play kong video, ha? Obserbahan nyo. Ang layo ng kamay. Ang layo niya sa tao. Nakipagkamayan nga, pero makita mo talaga na plastic talaga. Tingnan nyo. May gustong makipag-picture sa kanya, hindi niya pinansin. Kung si BP Sara pa yan, tinulungan na ni BP Sara yung nagpa-picture, yun, no? Wala talaga. Oh. Yung gustong nagpapa-picture sa kanya, hindi niya pinansin. Oh, nakipagkamayan pero ang layo niya sa tao, di ba? Oh, halos hindi ayaw niyang lumapit. Dapat nakipagkamayan pero ayaw niyang lumapit. Oh, parang okay na. Pareha pa naman kami ng polo. Nakipagkamayan siya pero parang tama na. Yun ang nakikita ko sa body language niya. Tingnan mo. Yun lang yung napansin ko, ha. Yun lang yung napansin ko. Pasensya na pero the body language will not lie. Okay? Kahit saan ka BBM. Ang layo mo kay BP Sara. Siyempre malayo si BP Sara. Si BP Sara nasa Mindanao, siya sa Luzon eh. What I mean, malayo. Malayo lang kayo ni BP Sara kasi si BP Sara kasi tunay na may malasakit at may awa po sa mahihirap na mga taong bayan. Okay? Yan ang kaibahan yung dalawa. Kaya hindi ka talaga wala kang kaamor-amor sa tao. Yung panahon ng 2022 campaign, nadala ka lang sa pangalan ni BP Sara. Kaya at that time, ang daming, para kang rockstar at that time dahil kay BP Sara. Pero wala naman. At heto pa, parang na bad trip ako dito sa lumabas na balita na ito. Ito ba? Ay nako. Sino na namang nagpapakalat nito? Sino na naman ang nagpapa-post nito? Chel Jokno for President. Alam nyo, ito lang yung comment ko dyan, ha. Sa mga nagpapakalat o kung si Chel Jokno po ay nangarap na maging presidente, again. Replay. Kung si Chel Jokno po ay nangarap na magiging presidente, ha? Buwagin nyo na yung pangarap na yan. Nagsasayang lang kayo ng pera, nagsasayang lang kayo ng panahon, nagsasayang lang kayo ng effort. Si Chel Jokno po, walang kaamor-amor. Okay? Ang may gusto lang kay Chel Jokno yung mga taga-UP, yung mga mga Dilawan, Pinklawan. Wala to. Maawa naman kayo. Huwag nyo nang ipilit ang sarili ninyo. Wala talaga ito. Hindi to talaga mananalo. Kahit nga siguro yung tumakbo itong senador na iniduro kaagad. Maawa naman kayo. Wala. Una sa lahat, walang karisma. Kung dito naman utak, walang argumento. Ewan ko lang, ang mga Dilawan natatalinuhan sa kanya. Wala namang argumento, walang common sense.
Mas may common sense pa si Robin Padilla dito. Ha? Pasensya na, joke no ha. Pero wala ka talaga. Off ko na nga yan. Ay nako, sana sa nagpapakalat sa sa propaganda na chill joke no for president. Huminto na kayo. Ay nako. Awa na tuloy tayo diyan. Okay. Dito tayo kay Attorney Torrio, no? Ito yung explanation na isang batikang lawyer patungkol po dyan sa grave threat na issue ni VP Sara dyan sa impeachment. Ito po, panoorin natin. Importante po na maintindihan po natin ito. Ito, play. For example, pagkakita ka ng tao na nagsasabi, papatayin kita. Oh, tapos yung portion lang na sinabi niya na napapatayin kita yung sabi mo, hindi mo kinuha yung full context pala na yung tao pala na nagsabi ng papatayin. Yun rin ang point ng defense team ni VP Sara. Diba? Hindi po pwede na yung kunin lang natin yung portion na sumigaw si VP Sara na o yung sinabi ni VP Sara na may hinire na po ako na ganito, ganyan. Hindi pwede yung ganun lang ang kunin ninyo. Dapat atin pong intindihin, alamin, bakit nasabi yon ng isang tao. Paano itong mga NBI headed by Matibag at itong mga prosecutors nito, in the first place, unang-una, bias na talaga sila sa investigasyon nila. Diba? Kita, tinaga na pala previous to his declaration na papatayin kita. So, kung tinaga na siya una, pag sabi niya na papatayin kita, it was really an act of self-defense. So, Correct. that is why it is very important to put everything in context. Kaya nga, sabi niya, si Director Matibag, it was just an outburst of emotion. So, yun Correct. yung he was applying the contextual requirement. Oo. So, outburst of emotion niya. Yun ang sinasabi ko that the contextual background should have been included in the appreciation of an alleged crime. Monday has helped us be much more effective skip and natin efficient. kasi may ads. Max's group Skip, started out skip, as a skip. small Makakasama natin ang Dean ng JMC College of Law dyan po sa lungsod ng Davao, si Attorney Israelito Torion. Attorney, assalamualaikum, maayong gabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Magandang gabi po, Sir Admar. Magandang gabi sa lahat. Opo, alam ko po talagang eksperensyado kayo pagdating sa pagharap po sa korte at himayin natin yung naging testimonya ng mismong hepe ng NBI, Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial. Ano po ang napuna ninyo kung meron man pagdating po sa kalidad ng investigasyon na kanilang ginagawa at mismong pinakapinuno pa ng NBI? Hindi ba ito makakaapekto sa kanilang imahe at kredibilidad, Attorney? Well, I have to be bluntly honest now of my observation on the matter. In the first place, he should have been disqualified. Disqualified for delicadeza, disqualified likewise under the rules of court simply because of the fact na yung wife niya was one of the signatories pala doon sa impeachment complaint against VP Sara Duterte. Isa siya sa pumirma doon sa articles of impeachment. Then, by parity of reasoning, pwede natin i-apply by analogy, delikadesa na lang sana na hindi na siya nakikialam Ito yung asawa ni Matibag. sa pag-investigate against kay VP Sara. Why? Because there is a clear conflict of interest. He cannot say that he can separate himself from the affairs of his wife. Kasama niya yun sa tulog, kasama niya sa kain, kasama niya sa kanyang buhay. So dapat sana hindi na lang siya nakikialam, especially doon sa pag-appear
sa Senado. Hindi pa siya hindi pa siya subpoenaed, but he voluntarily went to the Senate, and that speaks well of his character perhaps as a public officer. Wala pong personalan ito, pero dapat sana din na lang siya nakialam. But granting for the sake of argument na hindi niya nakita 'yon, no? Hindi niya nakita 'yon. Yung quality ng kanyang testimony sa aking palagay lang ay medyo depektibo. Bakit? He was not personally involved in the original investigation. He was not present during the time when it was investigated. And as a matter of fact, no, hindi rin siya mismo ang nag-imbestiga. Hindi rin sa panahon niya nangyari yung investigation. So wala talaga siyang personal knowledge. Yung alibay o rason na ginamit ng prosecution na entries, official entries daw iyon, sa akin pong palagay, with utmost due respect, under the rule on evidence, when you invoke that as an exception to the hearsay rule, you only prove the existence of that entry. You do not prove the truthfulness of the entry. And the truthfulness of the entry in the records of a particular office can only be testified to by the persons involved in the investigation. Hindi siya involved sa investigation eh. So kung baga, he was just but a transmitter of information. So akin to hearsay pa rin. Kaya nga, tama si Attorney Binluan doon, parang chismis lang yung testimonya niya. Maski saan kang, side sa politika. Kaya po, nakakahiya po yung si Matibag. Kasi lagi niya binabanggit, wala siyang personal knowledge. Di ba? Tapos, bias niya sa investigation. Kung korte po ito, dapat excluded na yung testimony niya kasi wala yung probative value. Yun po Opo. ang nasa tingin ko. Attorney, normal po ba yung parang may disclaimer ang korte? Kasi parang sa tingin ko parang disclaimer kasi sinasabi kasi na hindi ibig sabihin nyo kayang sinasabi ay pwede nang gamitin. Ito yung yung sa affidavit na ito ay i-take na katotohanan. Kasi yung tanong is yung may personal knowledge ba siya pwede ba to or sa regular court as in automatic pag hindi pasok sa kanya yung qualification bilang witness, automatic kung nakaharap man siya pero hindi niya matatapos kumbaga, attorney. Kung hindi niya it is not within his personal knowledge. Well, ordinarily kung sa korte yan, hindi yan i-allow sa korte. Wala ka pala dun eh. So go on other matters. Ganon sana yun. Go on other matters where you have a personal knowledge. Yun ang ordinary na ginagawa sa korte. Or it may be allowed by the court as an independent relevant statement. Siguro parang to prove lang na the fact is existing but not necessarily the truth of the matter. It may be allowed under certain conditions. Pero doon kasi sa kanya parang klarong-klaro na wala talaga siyang personal. He came after the fact of investigation. All of his, these testimonies came after the fact. So, kumbaga, kung sa korte sana yun, baka i-disallow siya kaagad. Skip natin kasi I made may this ads na naman. animation in about 5 minutes. Skip. I just type what I want, Skip. Ang select the tagal-tagal style, naman. and it builds the Skip. whole animated cartoon video. Opo, hindi naman sa pangmamaliit sa ilan nating mga senator judge kasi baka yung pag-appreciate nila dito yung parang lahat ng mga naririnig nila ay pwede na. Yun yung ano natin eh. Kasi sa tingin ko kasi meron kasi ako narinig attorney na wala daw sila doon para impluwensyahan
yung korte. Eh di po ba yan po yung pangunahing rason kung bakit andun sila para impluwensya, para mahimok mo ang korte na pumanig sa iyo sa pamamagitan ng paglalatag ng mga ebidensya. Pero paano na lang kung wala kang kasanayan sa mga dapat lamang na yung naayon sa batas, maapektuhan talaga yung desisyon. Yes, yes. I think it is incumbent upon the senators, no, to also brush up on the law, on the matter. Kasi sila yung magdi-decide eh. Hindi naman po pwede na kasi hindi sila abogado, hindi din sila mag-brush up on the rules. Like for example, very basic rule that a witness can only testify to facts they know of their personal knowledge, no? Meaning facts derived from their own perception. Dapat alam ng mga senador yun. And it is also their responsibility to know such fact under the rules on evidence. Kasi tatayo sila as senator judges there. So, dapat alam nila na pag ang testimonya ay not based on a witness own perception, then dapat excluded yan, hindi sana yan i-allow. And kasi inadmissible yan. And it is incumbent upon the senator judges to know such very basic rules. But I do not know. Yun nga sana yung nangyari doon sa kanya. That could have been subjected to mere stipulations eh. Stipulations na lang sana yun. Yung prosecution, dapat nag-propose ng stipulation na siya ang head ng, ng NBI. Ito yung sasabihin niya, kasi wala naman siya personal knowledge. Nagsayang lang tayo ng panahon. Puro lang pala chismis yung, yung kanyang tinestify doon. And based on his belated headship of the NBI, which really do not have any probative value. Ang importante nga sana nun is, sino yung mga tao na nandun, no, during the actual interview of of Vice President Sara Duterte. Hindi ito lumalabas eh. Kasi yung mga tao na present talaga at that time when Vice President Sara Duterte was present, when she allegedly declared the threats, yun sana ang mga tao na may personal knowledge. Kasi sila yung maka-authenticate nung mga tape. Pati nga yung first witness sino yung agent, hindi rin yun siya, sa aking palagay, competent witness because what he testified to was the tape that can be seen on TV already. So anybody can be just like him, no? There was no testimony as to the origin of the tape. Kasi yung origin of the tape, yung raw file, should have been the one that should have been presented. Yun ang importante kung sa korte ito. Kasi kung doon ka na sa publicly available tapes, then you can, any Tom, Dick, or Harry can be made as a witness, which is not correct to my humble mind. Because what you are seeing are the tapes that can be seen by anyone. You are not actually testifying as to what transpired during the actual interview. Yun ang pinaka-importante sana. Opo. Pero, ewan ko, politika kasi ang nangyayari dito. Bakit natin inaalaw ito? Opo. Attorney, sa kasaysayan po, sa experience nyo po, sa dinami-dami ng mga iniimbestigahan ng taga-NBI at maaring maraming beses na rin silang humarap sa korte, is this the first time na mismong pinuno ng NBI ang may tuturing din ba na common crime sila yung grave threat na mismo yung ganyang taas na klase ng pinuno ng NBI yung haharap talaga? Parang unusual ba ito? Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun mga grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. Kasi ang sinabi daw allegedly ni VP Sara dito, if I am killed, di ba? Meron ngang kondisyon, if I am killed, doon pa lang effective yung kanyang alleged threat. Meron bang crime doon? At saka kung may crime man nun,
dapat nag-file muna sila ng kaso sa korte. And there should have been a finding of a probable cause, no? So that at the very least, merong prima facie case as to the grave threat, so that at least may basihanan yung kanilang charge of betrayal of public trust, because there is already a preliminary finding on the part of the prosecutor's office that, as a matter of fact, no, merong na-commit daw allegedly na grave threat, at saka merong DOJ finding na gano'n. Dito wala nga eh. Niwala nga ang kasong pinail doon sa DOJ, tapos gawain nating basis for an impeachment complaint against a high public official voted by 32 million people. Opo. Actually, attorney, mga mahigit isang taon na nakatenga sa DOJ. Mismo yung kanilang mother na agency, parang hindi rin makadecide kung meron bang probable cause. Wala talagang probable cause. Tapos, to think grave threats, tapos pinaka-head ng NBI ang mag-investigate, kalukuhan talaga sa parang imposible ito na nakakaapekto ata sa integridad Opo. ng NBI. Noon, pag meron tayong mga krimen, dapat magpa-imbestiga tayo sa NBI. NBI kasi we trusted NBI. Ngayon, parang ang tao natatakot na pag NBI kasi baka maging politika. Yun Opo. ang perception po ng taong bayan ngayon sa Attorney, tingin ko. nabanggit mo kanina yung video, yung bahagi ng video na pinag-uusapan niya dito sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Napanood mo rin ba yung audio video na kumalat online na inamin naman ni Attorney Melvin Matibag, yung meron siyang kausap at maraming mga maaanghang na klase ng salita na nag-trending nabanggit, yun. no? At kung ikukumpara mo yung pagbitaw ng mga salita, sa tingin mo kung ikaw ang patitimbangin, alin doon yata yung parang may grave threat Mas na grave threat malinaw? yung kay Mas Matibag. grabe yung sa kanya kasi direct eh. Tinawagan niya yung tao mismo. At saka ang narinig ko, ewan ko lang kung yun ba yun. Kaya papatayin kita at walang ebidensya. Parang ganun ata yun eh. Yun ang grave threat kasi direct to the person. Oo, Correct. direct to the person. Tapos na record pa. Yun ang grave threat talaga. Ito allegedly kay VP Sara na hindi pa nga properly na authenticate nga yung video, wala nga doon eh. Wala nga yung tao na hindi nga nag-complain yung yung allegedly persona na threaten ni VP Sara. Kasi maski sila, mga abogado nila, alam nila na kung i-file nila yun formally, hindi papasa uubra yun ng probable cause sa Correct. prosecutor's level. Walang reasonable certainty of conviction yon. Yan yung bagong test ngayon ng DOJ. Alam nila na it will not stand, no? It will not even pass through the new rigorous test of the DOJ before they will file an information in court. Kaya hindi nag-file. Ginawa pa nga yung first charge number 4 na ginawang first matter na on trial sa impeachment case against BP Sara. So this speaks a lot na mahina talaga itong impeachment case against BP Sara. Opo, pero ang dating ng kanyang pagrarason naman at umamin naman siya na dahil sa emotional outburst kaya nabanggit niya yun. Parang ang dating doon yung kay VP hindi katanggap-tanggap para sa kanya, pero yung kanyang ginawa katanggap-tanggap. Double standard siya. Yung kasing mga ganun na mga bagay, you have to put it into context, no? The contextual background by which an incident transpired. If you are the investigator, you have to know why the person did it. Because why is it important? That is important because there may be justifying circumstances, there may be exempting circumstances, there may be absolutory causes which can actually affect the classification of a crime. Yun. Like for example, pagkakita ka ng tao na nagsasabi, papatayin kita. Tapos yung portion lang na sinabi niya na napapatayin kita yung sabi mo,
hindi mo kinuha yung full context pala na yung tao pala na nagsabi ng papatayin kita, ano na pala, hinagbas na, ano ba yan sa Tagalog? Tinaga. Tinaga na pala previous to his declaration na papatayin kita. So, kung tinaga na siya una, pag sabi niya na papatayin kita, it was really an act of self-defense. So that is why it is very important to put everything in context. Kaya nga sabi niya, si Director Matibag, it was just an outburst of emotion. So yun yung he was applying the contextual requirement. Oo. So, outburst of emotion niya. Pero yung sinabi niya doon, grabe, diretso sa tao. And yung threat was really grave, no? Kasi it involves a threat against the life of the object of his hatred and his what to call this intended crime. So, yun ang sinasabi ko, that the contextual background should have been included in the appreciation of an alleged crime. So when we knew this map was going to be based in China, four of us Ano actually natin? went there to Next experience it natin, firsthand to make sure we could ads. Opo, meron pang issue doon sa paano naging grave threat, paano nakaramdam ng pagbabanta ang subject ng sinasabing grave threat. Kung noong 2025 Mayo ata yon, meron siyang podcast attorney, in-interview siya, tinanong siya na willing ba siyang makipag-reconcile sa mga Duterte o bukas ba siyang makipag-reconcile. At sabi niya mismo na bukas siya na makipag-reconcile. Nagtutugma ba yun, attorney? I'm talking about PBBM sa kanyang podcast nung natanong siya, attorney, na willing ka ba or bukas ka ba na makipag-reconcile. Parang ito'y nangyari na podcast after na nung mga press con na naganap po. Kaya nga natanong yun kasi tumitindi na yung tension o hidwaan ng dating magka-uniteam. Kaya nga importante yung context na sinasabi ko sa iyo, Sir Mar. Kasi nga, in the appreciation of determination of probable cause, prosecutors likewise should also consider the previous, simultaneous, and subsequent circumstances. Not only insofar as the alleged criminal is concerned, but likewise insofar as the object of the threat. No? What do I mean by that? You have to consider the contextual previous circumstance. You have to consider also the simultaneous circumstance, kung anong nangyayari at the time of the alleged incident, and the subsequent circumstance. Dito, sa object of the alleged threat, nagsabi pa siya ng podcast. So meaning, he was not threatened. He was not threatened, and that should have been considered also by those who assessed the alleged crime and considered it as a betrayal of public trust, and made it into an impeachment complaint. Kasi kung dapat kinonsidera nila na yung object pala nung threat hindi naman pala threatened, open pa nga with into negotiation with the Duterte family. So why would you consider that as a betrayal of public trust when the object of the grave threat was even willing to talk to the Dutertes? And that should have been an important consideration in the determination as to whether or not it was a grave threat, or more importantly, as to whether or not it was an act that constituted betrayal of public trust. Dito naman tayo sa sinasabing pattern of evidence at pattern of yung kanyang yung sinasabing violence pala, no? Pattern of violence. At kanya pong inhalimbawa doon yung isang dekada at kalahati na nangyari dyan po sa Davao City na sinuntok na sheriff. Maituturing ba na magagamit ba na pattern na talaga yun? O baka isolated case lang po yun? Kasi parang after nun, meron na bang nasundan na ba? Kahit nga yung kahit nga yun, questionable din yun kung kasi yung konteksto parang mali ata yung pagkakaintindi.
or hindi inintindi yung konteksto, tapos idinugtong nila doon sa mga presko na ng pangalawang Pangulo na kung i-backtrack mo bago yung mismo yung kanyang pahayag, andun yung dahilan kung bakit nabanggit niya yun. Like kagaya doon sa pupugutan ng ulo, may konteksto pala yun na parang nainis siya na yung paghingi ng PMA graduate, no? Attorney, anong masasabi mo dito sa pattern of violence na sinasabi ng kanilang investigasyon? Well, in the first place, sa aking tingin, defective yung pattern because the pattern itself happened, yung allegation niya na act which would constitute as a pattern occurred a long time ago. There was an interval kasi parang 2013 yun eh. At that time, governor ako ng IBP Eastern Mindanao. Alam na alam ko yun kasi taga Davao naman ako. At saka, yung sheriff noon, at one time, yung subject nung inimplementa ng sheriff, yung property doon, parang I was even a lawyer at one time nung one of the parties doon eh. Pero hindi ako nagpatuloy kasi parang nag-withdraw ako or something happened. Alam ko yung kaso na yun. Oo. And the context there was, I know for a fact na ano yun eh, parang may sakuna na nangyari and that should have been considered also as to why that happened. Kasi parang may namatay nung panahon na yun and VP Sara, at that time Mayor Sara, was there to respond. And she requested the sheriff, i-hold mo lang muna kaya para pag-usapan natin. Yun ang maalala ko eh. Alam na alam ko yun kasi naging laman yun sa mga news items noon sa Davao City. So that matter should have also been considered. Again, the contextual background. So, kaya sinasabi ko maling-mali because yung pattern of behavior niya, yung ang interval masyadong malayo. Okay? And secondly, yung context naman nun ay ibang-iba. And that should be considered also in the consideration before one should conclude that such would constitute as a pattern of behavior. Opo. Dito naman po sa banggit na national security or national security threat or napag-usapan yung national security kaugnay nga dito sa banta ng Pangulo. Nakikita mo bang parang hinaype lang itong issue kay VP Sara against kay PBBM para mapasok talaga doon sa national security or magiging bago pa ba ito kaugnay sa banta ng Pangulo? Natanong nga ito ni presiding officer Chis Escudero na hindi ba bilang presidente, tanggap mo na meron talagang banta sa buhay mo? Kasi magiging kalaban mo dyan, sindikato, mga durugista, mga drug lord, mga kriminal, kumbaga, na yun yung ipapahinto mo talaga. So may banta ka mula sa kanila. Kaya ka nga, ansandamakmak yung mga gwardya mo. No? Kumbaga parang hinaype lang ba nila ito para ma-justify na nandoon yung betrayal of public trust, mapalaki yung issue na national security na to the point na parang normal lang naman yung mga banta-banta na yan. Kasi parang nabanggit na nagkaroon ng task force intended dito. Hindi po ba ang security ng Pangulo, kumbaga parang meron talaga yung sariling intel lahat at hindi na needed yung maggumawa pa ng special task force ang NBI para rito, attorney? I agree completely. Because ang tawag ko nga dito, much ado about nothing, no? Making a mountain out of a molehill. Hinaype up lang ito just to build a case out of nowhere. When you run for president, may kasabihan nga, kasama na dyan yung mga threat na real or imaginary. Ito, imaginary nga ito na threat eh, na ginawang extremely exaggerated na maski nga yung object ng threat, si Presidente mismo, hindi nga nag-file ng kaso. Kung legitimate talaga na threat ito, di nag-file sana sila ng kaso talaga na grave threat. So, ang tingin ko talaga dito is, hinaype up ito
para to build a case against the Vice President and so that there can be a case against her and ma-divert yung attention doon sa supposedly flood control issue and grave corruption that is happening in our government today. Kasi instead na pagtuunan ng pansin ng Kongreso at saka ng Senado para magkaroon ng totohanang investigasyon doon sa flood control, saan napunta ang mga bilyones, trilyones na pera natin, sinong nagkapera doon, dinivert itong issue na ito at itinututok doon kay Vice Presidente para magkaroon tayo ng circus at mawala na yung atensyon natin doon sa supposedly na dapat imbestigahin na yung grabing korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayon. Apo, Yun po ang pananaw ko doon. Attorney, dito naman po sa usaping confidential kasi 'di ba talagang sinala ng husto ang NBI director hanggang sa umabot siya ng punto na meron siyang mga impormasyon na hindi niya pwede na mabanggit dahil for national security confidential. Tapos napatanong ang depensa, so hindi kayo naniniwala sa konseptong hindi confidential ang katotohanan, no? So tumutukoy ito doon sa naging pahayag ni Jock, no? Doon nga sa hiling nila na yung dapat walang confidential pag pinag-uusapan yung katotohanan. Nakita mo ba na sa future lalo na pag-uusapan ito sa ibang articles of impeachment na magagamit nila ito at dito masusubukan niya yung pagiging double standard talaga ng kanilang pananaw? Clip B is built to deliver results faster Yan. and simpler than anything Ads. else out there. Ano All natin? the footage from Next this video natin, next, is created next. using Clip B. And you're still here watching and Yes, I think this is proof, no, na political lang talaga ito lahat, no. Simply because of the fact na kung sa tingin nila ay makakasira sa kanila, yun iniiwasan nila. Pero kung sa tingin nila ay makakatulong doon sa pag-impeach kay VP Sara, ay pinapaboran nila. So, sa tingin ko dito, this is not really a legal exercise. This has become purely a political exercise with a semblance of legality just to give it a semblance also of respectability. Yun ang tingin ko po dyan, Sir Admar. Opo. Sana hindi Okay, so puputulin natin dito na at least napaliwanag po ni Attorney Torion na malinaw na yung nangyari po doon kay VP Sara ayon sa kanyang legal na nalalaman ay wala talagang grave threat na nangyari doon. Okay? So yan po, no, sa mga nanonood ngayon, paki-like, paki-share at libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion, no? Isulat nyo lang yan sa comment section at babasahin natin yan. But don't forget to like and share, ha? Importanteng mag-like and share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kung nagugustuhan nyo ang video. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.